manggaling sa iyo ay matumimo sa aming mga puso at magbigay sa aming kalikasan para magpatuloy ng buhay, Panginoon. Alam namin na hindi ito ang end ng buhay, hindi na ito ang katapusan, kundi ito ang simula ng pagbabago at pakikipag-reunite namin sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, as we sing ng Seek Ye First the Kingdom of God, Panginoon, bilang paghahanda ng mga salita, ay tagalakan namin na welcome ang iyong Espiritu, Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoong Yahweh El Shaddai. Panginoon, salamat po Diyos sa oras na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin o Diyos na pagpalain mo po ang gabi ito. Ang mga naririto, Panginoon, na iyong tinipon. Sapagkat sinabi mo o Diyos na sino man, dalawa, tatlo na hindi mo nagkatungkol sa iyong pangalan. Sinabi mo na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, pangahawakan po namin ang iyong salita. At niniwala kami sa gabi pong ito, minsan pa, sa iyong mapagpalang kamay, O Lord God, abutin kami, Panginoon, ng iyong pagpapala. Alam po namin, O Diyos, hindi ko po alam ang mga desire ng mga bawat isang narito, subalit ikaw ang Diyos na nakakatalastas ng aming puso at ng aming isipan. At sinabi ko nga, O Diyos, sa pamamagitan sa iyong salita, ito ay tumitimo sa bawat puso na nakikinig, Panginoon. Lord, mangyari nawa ang iyong kalooban sa bawat mga kapatid namin narito. At naniniwala kami na sigap kung ito, hindi matatapos ang gawain ito, Panginoon, na pinagpala mo kami ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na patuloy na naghahanap sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. At naniniwala kami, Lord God, na ngayon pa'y makakamit namin at pangahawakan namin. Ang iyong salita ay nagbigay buhay sa bawat isa. Yes, Lord, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Ako po si Brother June. Kasama po ako sa El Shaddai. Kasama ko sa mga preacher ng El Shaddai. Siguro kasi hanggang 8 lang po dapat, di po ba? Kasi nagkaroon ng rosary. Pero alas 8 lang dapat, di po ba? So ang gagawin ko po, isasummarize ko na lamang po yung mensahe ng Panginoon. Amen po. Para nang sa ganon, yung ating, alam niyo po sa totoo lang, first time na nangyari ito sa atin. Sa tagal-tagal ko na po dito sa Singapore. By the way, Singapore citizen na po ako. Sa tagal-tagal ko po rito, itong pagpunta ko po rito, talagang grabe po ang diablo talaga. No? Alam niya, napapunta tayo sa gawain. Doon pa lang sa opisina, habang nag-opisina ako, nag-lock yung computer ko, hindi ako makapasok. Yung tuloy hindi ko na-save yung trabaho ko. Kung hindi ko siya ma-save, masasayang yung pinagtrabahuan ko. So, ang ginawa ko ngayon, tumawag ako, hinanap ko yung IT kung saan, mabuti nang dulong pa po yung IT. First. Second po, pagdating ko po dito, dahil tinitinan ko po yung topic, galing po ako ng Tanjong Pagat, ang opisina po nandoon, lumagpas po ako, nakarating po ako ng, anong tawag dyan? Yung yung polytechnic, yung ano po, yung eskwelahan, ano yan, Dovers. Nakarating po ako ng Dovers, lumagpas po ako. Bumalik na naman po ako sa kabilang train. Pagdating ko po dito, sumakay ako ng bus ng 970, nagulat ako, bakit ako nandito sa nandoon ako sa may Queens, sa may Queensway, baligtad pala yung nasakyan ko. So, mga kapatid ko kay Kristo, totoo po, na kapag tayo po ay inihahanda natin ang ating sarili sa Panginoon, napakarami pong hadlang. Totoo po yan. No? At tandaan niyo po, the more na unti-unti yung nakikilala ang Panginoon sa inyong buhay, the more na maranasan niyo ang pagsubok. Amen? Kasi ang sabi po ng Panginoon, this is not my kingdom, and in this world, you have trouble. No? Sinabi ito ng ating Panginoon. Pero magtataka po kayo, kasi sabi ni Lord, ang sabi niya, halika kayo, kayong mga nahihirapan, kunin niyo yung aking pamatok. Ang ibig po sabihin ng pamatok, yung mga taga-probinsya po, yung po yung inilalagay dito sa kalabaw,
no? Na kapag kayong sila po ay magbubungkal ng lupa para sa pagtatanim. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magaan ang aking pamatok. No? Pero sa totoo lang, kapag nag-aararo po yung kalabaw, minsan umaangan yung kalabaw dahil sa hirap ng lupa, matigas, di po ba? Pero ang sabi ng Diyos, no? Magaan yung aking pamatok. Hindi sinabi ng Diyos, na halika kayo, lumapit kayo sa akin, naalisin ko yung mga ninyo, mga trials ninyo sa buhay. Hindi ganoon ang sinabi niya. Ang sinabi niya, halika kayo, lumapit kayo sa akin, at ang aking pamatok ay magaang. Ang ibig sabihin ng mga kapatid ko ay Kristo, sa lahat ng klase ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, na walang iba kundi dulot ito ng dyablo, ng demonyo sa ating buhay, ang nais ng Diyos, makasama natin siya para maging magaan yung pagdadala. So, ang topic ko po ngayon na i-share po sa inyo is all about faith. Makinig po kayong mabuti kasi sasummarize ko na lamang po. Sayang po ng mensahe kung hindi natin mo. Tayo muna po tayo, babasahin ko lang po yung gospel, tsaka po tayo upo. Amen po, nababasahin ko. Kasi bilang respeto po natin sa ating gospel. No? So, ako na lamang po ako na lamang babasa. No? Actually, nandito po yan. Kinopya ko dito dahil yung malaki kong Bible, hindi ko nadala. So, mabuti na lang na gumawa po ako ng topic ng dito. Sa Tagalog ko po ito babasa. Makinig po kayong mabuti sapagkat, naku, ang salita po ng Diyos ay may buhay. Amen? Ang salita po ng Diyos may kalakasan. Amen? Doon po sa mga hindi nakakarinig nito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, makinig man sila ng makinig, hindi nila mauunawaan. Bakit? Sapagkat ang naglalayo po nito, walang iba kundi ang kaaway na hindi natin nakikita. Amen? So makinig po kayo mabuti. Mark chapter 5 verse 21 to 43. No? Bibilisan ko po ang pagbasa. Ito po yung babae na dinudugo ng maraming taon. No? Babasahin ko po ito sa Tagalog para maunawaan natin. Amen? Ang sabi po ay ganito. Sabi po sa Mark chapter 5 verse 21 to 43, si Jesus ay muling tumawid sa kabilang ibayo sakay ng isang bangka. Nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao at siya noon ay nasa tabi ng lawa. Narito lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga. Pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Imagine pati yung pinuno ng sinagoga at that time ay tumanggap kay Kristo. Amen? Ano yun Kaya hindi lahat ng mga Kristyon magkakakampi. No? Ito tumanggap si Jairo Sabi niya, pagkakita niya kay Jesus, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. At sabi niya, namanhik ng lubos na nagsasabi, nag-aagaw buhay ang anak kong dalagita. No? Sumama ka sa akin, ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama si Jesus sa kanya. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat may kinalaman po ito sa ating buhay. Sa inyo, sa akin. Amen? Hindi lamang ako nagsasalita, kundi pati ako nakikinabang sa salitang ito ng Diyos. Pakinig po kayong mabuti. Sumunod kay Jesus ang napakaraming tao at nagsisiksikan sila sa kanya. May isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kanya. Naubos na ang lahat niyang ari-arian. Ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalo pa siyang lumubha. Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao. Imagine nyo, 12 taong kang dinudugo, nanghihina ka na makikipagsiksikan ka sa mga tao. Narinig niya na parating si Jesus. No? Tapos sabi niya ganito, sabi niya, nang marinig niya, sabi niya, ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Nakarating siya sa likuran ni Jesus. No? Tapos sabi niya, hinipo niya ang damit ni Jesus, inisip niya kung
kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Nasa isip niya lang, ha? Nasa isip ng babae ito. Dagling na ampat ang kanyang pagdurugo at nalaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpahirap sa kanya. Sa verse 30 po, ganito po ang sabi, yung sumunod na verse doon. Kaagading nalaman ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Na-feel ni Jesus na mayroong lumabas sa kanyang lakas, kapangyarihan. Pagbaling niya sa karamihan, nagtanong siya, sinong humipo sa aking damit? Mind you, magugulat kayo, nalaman ni Jesus na may power na lumabas sa kanya. Pero nagtanong siya, sino ang humipo sa akin? Bakit? Sapagkat si Jesus ay taong katulad natin. Nagkatawang tao. Siya'y naranasan niyang magalit, umiyak, nahapis, magalit. Tao kasi siya, no? Na ipinadala ng Diyos. No? Nagtanong siya. At ang sabi dito, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong nagsisiksikan sa iyo. Ang napakaraming tao ngayon ay nagtatanong ka, sinong humipo sa akin? Pati yung mga alagad, nagulat din doon sa tanong ni Jesus. No? At pagkatapos po noon, sa kabila, no, tutuloy po natin, nagpalinga-linga pa rin siya sa palibot upang tingnan ang babaeng gumawa nito. Ang babae ay natakot. At nanginginig sa pagkakaalam na nangyari sa kanya. Siya ay lumapit at nagpatirapa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus, ito po yung ating key verse ngayon. Ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa verse 34, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Itutuloy ko po ito dahil may kinalaman po itong verse na ito. Medyo mahaba po siya. Pagtiyagaan na po natin. Amen po. Kasi dito na rin lamang po tayo. Para, alam nyo, walang sinasayang na panahon binibigay natin sa Diyos. Naniniwala ko pagpapalain tayo lahat. Tutuloy ko po. Habang nagsasalita si Jesus, may mga taong dumating mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Sinabi nila, ang anak mong babae ay patay na. Bakit inaabala mo pa ang guro? Patay na raw yung papagalingin ni Jesus eh. Tinawag siya nung pinuno ng mga nung sa sinagog, di ba? So, sasama nga siya, kaya lang naharang nga siya dahil may nangyari. Yung babae, ang unang nagkaroon ng papala, hindi yung pupuntahan niya. Along the way, no? Kaya triple ito eh, itong nangyari dito eh, no? Ngunit, nang marinig ito ni Jesus, kaagad niyang sinabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Amen? Verse 37, hindi niya pinahintulutang sumama sa kanila ang sinuman, maliban kina Pedro, Santiago at Juan na kapatid ni Santiago. Ibig sabihin, matindi ang gagawing himala ng ating Panginoon. Pinili niya lang yung sasama sa kanya. Kasi alam niyo kung anong himala niyang gagawin, bubuhayin niya ang isang tao. Amen? Amen. Tutuloy po natin. Siya ay dumating sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Nakita niya ang pagkakagulo ng mga tao. May umiiyak at tumahagulhol ng gusto. Nang nakapasok na siya, sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at umiiyak? Ang bata ay hindi patay. Ito yung sabi ni Jesus, pakinggan yung mabuti. Ang bata ay hindi patay, kundi natutulog lang. Verse 40, anong ginawa ng mga tao nung sinabi ito na Jesus? Pinagtawanan nila si Jesus. Brothers and sisters in Christ, marami hanggang ngayon nagtatawa sa mga taong tinawag ni Jesus.
Marami hanggang ngayon na kapag tinawag ka ng Panginoon, yung mga dati mong kaibigan na talagang malayo sa Panginoon, iiwasan ka. At pagtatawanan ka. Amen. Ito po yung pinakahuling verse ngayon. Tuloy natin. Nang maitaboy niyang lahat, isinama niya ang ama at ang ina ng bata, at ang mga kasama niya, pumasok sila sa kinahigaan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, Talita cumi. Yun po yung salita at the time sa Latin words. At ang sabi po dito, ang ibig sabihin nito ay, Dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Agad na bumangon ang dalagita at lumakad. Siya ay 12 taong gulang na. Lubhang na mangha ang mga tao. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na huwag itong ipaalam kahit kanino. Sinabi rin niya na bigyan nila ng makakain ang dalagita. Mga kapatid ko kayo, gusto mga pinagpala sa ubasan ni Yahweh El Shaddai ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Huwag kong palakpakan niya ang Panginoon. Amen. Nagsito po tayo. Bibilisan ko lamang po dahil alam ko may time po talaga dito, 8 no? Kaya lang may rosary po tayo. Brother and sister in Christ, yung narinig po natin, it was happened 2,000 years ago. Okay? At itong narinig po natin, narinig na natin ito ng paulit-ulit sa mga simbahan, sa mga nag-preach, na mga pastor, o ng mga preacher, no? Paulit-ulit. No? Bakit kaya? No? Sapagkat paulit-ulit din tayong nakakalimot. Amen? Ganun lang kasimple po yun. Bakit tayo nakakalimot? Kasi ito ang gusto ng kaaway sa ating buhay. Ang huwag nating marinig ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Tutuloy po natin. I-summarize ko na lang. Meron pong dito po sa ating binasa, bahay niyo, hindi alam ni Jesus. Kasi nagtanong siya eh, hindi niya alam. No? Na mayroong nangyari kasi yung mga pinagaling ng ating Panginoon, katulad ng mga bulag, di ba, lumapit sa Kanya eh. No? Pagalanin niyo po ako, Panginoon, hindi po ako makakita. Lumapit sa Kanya, at least lumapit, alam niya, di ba? Pero ito hindi alam ng Panginoon. Hindi niya alam. Naglalakad siya sa mga tao, at nagkakagulo ang mga tao, nagsisiksikan, hindi niya alam na ang babaeng ito, napapalapit sa Kanya, ay may matinding request. Hindi alam ng Panginoon. Siguro tayo din dito, marami tayong nais, hilingin sa Panginoon. Kaya titignan natin dito, iisa-isahin natin, hihimayin natin yung salita, kung paano naging granted sa babaeng ito, yung pagpapalang nais niya. 12 years na dinudugo. Naubos ang kanyang, ibig sabihin may kaya pala ito. Kasi sabi dito sa words, naubos ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, marangya siguro ito kasi ikaw magpagamot sa loob ng 12 years, ewan ko lang kung hindi maubos lahat ng pera mo. May kaya. Kaya lang naghirap, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit ang ating Pangulo, si Marcos noon, kahit kaya niyang bilihin ang ospital, hindi kayang bilihin ang pagduktong sa kanyang buhay. Diba? Kahit si Michael Jackson, gano'ng kasikat. Ang daming pera. Pero hindi na kayang duktungan ang kanyang buhay. Amen? Amen. Hindi, diba? Ang sabi ng iba, ay, magkaroon ako ng maraming perang ganyan, okay na. Hindi. Dahil sa totoo lang po, mga kapatid ko, maraming merong mga pera. Yung iba natatakot, baka may ma-hold up sila. Yung iba hindi alam kung saan ilalagay yung pera nila. Yung iba, takot makisalamuha sa ano, lalo na yung mga mayayaman talaga, takot makasalamuha dahil baka mamaya makidnap sila. Amen? Hindi ganun kadali yung buhay ng maraming pera. Amen? Pag-nais ng Diyos sa ating buhay, first, yung makilala natin siya.
Sapagkat ang sabi niya, seek first the kingdom of God, and all other things will be added unto you. Magdarasal ka pa lang, aalamin mo pa lang. Kasi sabi niya, seek first eh. Saka susunod ang biyaya. Katulad nitong babaeng ito, hindi naman alam ng Panginoon na hindi na alam ng Panginoon na lalapit para sa kanya at magpapagaling Pero pinagaling ng Panginoon. Amen. At yun ngayon ang ating ngayon titignan. Kasi marami, alam nyo, mahaba po itong topic nito. Kaya lang ito rin itatopic ko mamayang alas 10:45 kasi meron po akong prayer meeting sa telephone mamaya, teleconference. 5 po sila doon, minsan 75, nasa line. Yung po yung mga kapatid nating hindi makalabas ng kanilang mga pinagtatrabahuhan, yung mga hindi nakakalabas. Kaya meron pong nag-unite noon, gumawa noon, na teleconference sa ganong oras, 10:45, 1 hour po ako nagsasalita sa telepono at nandoon, naririnig mo, amen, amen, yung mga taong mga nandoon sa linya. Amen? Ang tawag po namin doon ay teleconference. Amen po? So ito po yung topic ko sa kanila, i-details ko po ito sa kanila, ito summarize na lamang po natin. No? Okay, dito po, yung faith kasi pinag-uusapan natin eh. No? Sabi doon sa Collins Dictionary, yung faith, ang ibig daw sabihin ng faith is strong, unshakable belief in something without proof or evidence. Walang ebidensya pero pinaniniwalaan mo. Amen? Katulad ng babaeng ito, wala siyang ebidensya kung gagaling siya, pero pinaniwalaan niya, pinanindigan niya. Amen? Yung po yung doon sa dictionary ng meaning ng faith. Ngayon, tignan po natin. How faith works through the woman. Huh? How faith works to the woman. Sabihin nyo nga, Brother June, paano nga ba? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Ang unang-unang nangyari sa babae, verse 27, kung nakinig kayong mabuti kanina, sabi doon sa verse 27, nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, verse 27 nang una, by hearing. Hearing. Kasi sa totoo lang, alam nyo, yun yung topic ni Brother June Aaron nung kasama sa kanyang topic nung nakaraan, no? Iba yung iba yung naglilisen sa yung nakikinig ka lang at saka yung narinig at saka yung nakikinig. Magkaiba. Narinig at saka yung nakikinig. Yung narinig mo lang, lumabas dito sa kabilang tenga, wala lang. Di ba? So, ang unang ginawa dito ng babae, na dinudugo for 12 years, siya ay nakinig. Amen? Nakinig. Alam niyo, kung pakikinggan niyo lamang yung nararamdaman natin ng itong ating puso sa ating Panginoon. Alam niyo ba, sabi ni Jesus nung siya umakyat sa langit, hindi ko kayo iniwan nag-iisa, iniwan ko sa inyo ang aking Espiritu. At alam niyo, wala naman sasabi sa inyo kung pupunta kayo ng simbahan, pero may time na hinahanap ninyo ang simbahan. Walang nagsuuto sa inyo. Gumawa kayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mas matindi. Pag nag-iisa na kayo at nangiga na kayo doon sa inyong tinutulugan, iniisip ko, sabi ko, Lord, bakit ko ba nagawa yun? Wala namang nagsasalita sa inyo, pero yung conviction ng banal na Espiritu na nasa sa atin, nakikipag-usap sa atin. At ito yung hindi natin naririnig. Bakit? Sapagkat kulang tayo sa pandinig. Ang sabi dito sa ating binasa, ang unang ginawa ng babae ay yung kanyang pandinig, hearing. Kaya kung ako sa inyo, kung makakaalis kayo rito sa tulong ng Panginoon, kung mayroon kayong makitang gawain, hanapin ninyo. Minsan sa isang linggo, puntahan ninyo. Amen. Kahit ano pa,
meron po akong nakasakay sa train. 2 days, 3 days ago, kasama rin namin sa aming gawain. No? Sabi niya, Brad, sabi niya, paano kaya yun? Yung kasama ko, may asawa naman siya, pero may kasama siyang iba. Ano bang gagawin doon, Brad? Sabi ganun. Sabi ko kay Brad, Brad, lahat ng tao, lahat tayo, walang pinipili sa bawat isa sa atin, ay mayroong kani-kanyang tinatawag na tendency. Sabihin niyo, tendency. Tendency. Nang ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, no? May mga pagkakataon sa ating buhay na nalalagay tayo sa isang kalalagayang ang nagbagsak sa atin walang iba kundi ang kaaway. Kasi hindi po talaga nakikita natin ang kaaway. Ang sabi po doon sa Ephesians, our enemy, yung kaaway natin, is beyond the realm. Hindi mo nakikita, pero totoong nangyayari. Magkaibigan kayo, ang ganda-ganda ng pagsasama niyo for 10 years. Dahil lang sa isang salita, nag-away kayo. Gawa ba ng Diyos yun? Hindi gawa ng Diyos yun. Buhay ang demonyo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Na kung magiging very lang tayo, yung ating sensitive lang tayo, kung ano na isang Panginoon sa ating buhay, sinisigurado ko sa inyo mga kapatid ko kay Kristo, walang sino mang lumapit sa Diyos na hindi niya pinagpala. Andaan yan. Walang sino mang lumapit sa Diyos na hindi niya pinagpala. Yung anak ko nga 7 years ago, tumawag sa akin yung nasa UK, nasa telepono, 7 years ago, tumawag sa akin sa telepono, Dad, umiiyak. Sabi niya, Dad, may cancer ako. Holiday, nung tumawag siya, holiday sa UK. Sabi niya, punta siya sa isang clinic, meron daw siyang cancer, sa breast cancer. Dahil nakapa niya yung bukol niya, nagpatingin siya, holiday, hindi siya nakapunta doon sa talagang ospital. Hindi niya pala napansin na yung kanya palang cancer nasa 3rd stage na. Hindi niya alam. Tapos yung husband niya, nagwo-work sa sa Russia, yung oil and gas doon sa Russia. Kazakhstan, nandoon. Umiiyak sa telepono. Sabi ko sa anak ko, huwag mo angkinin yan, sabi ko, hindi yan, wala yan. Sabi ko gano'n. Siyempre, kung ikaw yung nasa katayuan niya, siguro ikaw lang, okay lang sa'yo magsalita ng ganyan. Pero kung ikaw kaya yung mayroong gano'n na nararamdaman ko, tapos may nagsabi sa'yo, di mo ba? Anyway, to cut the story short, ang anak ko po, hanggang ngayon, ay buhay na buhay. 2 beses siya kinimo, nakalbo siya, at lagi siyang laman ng newspaper sa UK. Bakit? Sapagkat ginamit sa kanya, in-experiment sa kanya yung bagong gamot sa breast cancer. Kaya siya nalalagay doon sa tabloid dahil inoobserbahan yung kanyang health, kung ano yung impact ng gamot. Ngayon po, kakapanganak pa niya lang nung July, nung pumunta kami. Hindi ko na nga inabutan dahil nung mga 1 week lang yung leave ko. Nakapanganak siya the next week pa, kaya yung wife ko na lang yung nandoon. Palakpakan natin natin. Matindi yung ginagawa sa atin, yung akala ninyo ba yung pinalalagyan natin dito? Mas may matinding problema sa inyo. Alam niyo yung nangyari sa hostage last week? Sa Algeria? In-hostage yung buong planta. 6 ang Pilipinong namatay doon. 6, ha? Bukod sa mga iba-ibang nationality. Ha? Merong Japanese, may isang Americans, meron din British, iba-ibang nationality. Kasi linusob na talaga sila kaya nga ginawa sa kanila yung mundo sa kanila sa Algeria Sabi nila na mishandling daw yung pagpapaan yung sa mga non-hostage. Parang katulad nangyari sa atin yung sa bus, yung in-hostage, di ba? Yung mundo galit na galit din sa atin kung bakit yung pag-handle natin yung mga na-hostage yung sa bus, di ba? Yung mga Chinese doon, di ba? Ganun yung nangyari sa kanila, yun naman buong planta.
Daan-daan yung nandun sa loob ng mga nagtatrabaho. Amen? Anyway, namatay naman lahat ng mga hostage. Amen? Pero maraming namatay ng mga doon sa na-hostage. Amen? Kaya mapalad kayo, nandito kayo sa umbrella ng ating Philippine Embassy. Kayo kaya nandun nasa hostage, tapos kayo nagliliparan yung mga bala. No? Mas matindi yun. Dito, iyak-iyak kayo. Para yung katapusan na ng mundo nyo, hindi nyo alam, may mas ibang katapusan na ng mundo sa kanila. Di ba? Parang si Brother Che. Si Brother Che natin yung preacher namin. Ang laki nang nangyari niyang problema nung nagdadasal sa simbahan. Nakita niya yung katabi niya, nagdadasal din. Kita niya putol yung paa. Siya nga, buo yung paa niya eh. Sabi niya eh, eto nga eh. Ako nga, buo yung paa ko. Eto nga, may pag-asa eh. Sabi niya ni Brother Che, yung unang preacher natin dito, ng malakarang preacher natin. Amen. Maging sensitive lamang po tayo. So yung unang-una pong ginawa ng babae ay by hearing. Tapos pangalawa, amen. Pangalawang sabi po dito, after ng hearing, no? Verse 27 pa rin, yung binasa ko kanina, nakipagsiksikan siya. Yun na yung tinatawag na action, may ginawa. May ginawa. Anong ginawa? 27, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang damit ni Jesus. Meron ginawa. Una, narinig niya sa Jesus. Pangalawa, meron siyang ginawa. Kumilo siya. May problema ka na, wala ka pa rin ginagawa. Wala lang. Okay lang. Di ba? Siya merong ginawa. Yun yung pangalawa, action. Pangatlo, anong nangyari? Doon sa verse 28, basahin ko inisip niya kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Kapit kay Kristo, nasa isip niya pa lang yun. Nasa isip niya pa lang. Sa palagay nyo kaya, yung tatlong ito na ginawa ng babae, narinig si Jesus, meron siyang ginawa, lumapit siya kay Jesus. Pagkatapos, inisip niya. Dito sa isip niya ito, naglalabanan lahat mo, tandaan niyo yan. Magkaroon tayo ng kasalanan, gustuhin mo natin ang isang bagay o ayaw mo natin. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, yung dalawa na yan, mind and heart. Kapag bulok yung dalawang yan, bulok din yung kanyang ilalabas. Ano yung kanyang inisip? Kabutihan sa kanyang sarili sapagkat nahihirapan na siya eh. 12 years ka, lahat ng kayamanan mo na, ibigay mo ng lahat. Ito yung, mind nyo, ito yung iniwanan ko lang sa inyo. Tandaan nyo kung itong mabuti kahit siya kayo makarating. Iba ang taong nananalangin na wala nang maaasahan sa buhay. Kaysa isang tao na nananalangin na puro pasasalamat sa biyaya niya. Magkaiba yan. Yung tao na nananalangin na wala nang pag-asa, parang yung may bangin sa kanyang likodan, isang urong na lang lalagpak na siya. No? Iba yung panalangin ng taong yan, tandaan niya. Sapagkat ang panalangin ng taong yan, kung pwede niya nang aabutin ng Diyos, aabutin niya. Amen? Magkitayo po tayo. Hindi bali nyo na pong makalimutan yung pangalan ko, yung sarili ko, kung ano. Huwag nyo lamang makakalimutan yung nangyari dito sa gospel. Kasi huwag nyo sa totoo lang. Yung sakit ng babaeng ito, lahat tayo dito, ako, kayo, may sakit. Lahat tayo. Anong sakit natin? Sakit natin na wala tayong oras para sa Panginoon. Sakit natin na napakatigas ng ulo natin na may mga nagsasabi na sa atin na huwag mong gawin yan, hindi dapat mong gawin yan, ginagawa pa rin natin. Ang dami nating sakit. Amen? Alam nyo, tandaan niyo ito, walang sino mang lumapit sa Panginoon. For the last time, ano lang, nasa pastor ko lang, is pag-sharing ko. Ako,
Ang family ko dito malaki. Pag sinabi ko malaki, marami yung anak ko. Nakatira po kami dyan sa may lakeside. Alam niyo naman kung paano magbayad ng condo. Okay. Nawalan po ako ng trabaho. Bakit ako nawalan ng trabaho? Hindi dahil sa gusto kong mawalan ng trabaho, kundi naghangad ako ng iba. Amen? Nakatanggap po ako ng letter sa New Zealand na magandang offer. Nung matanggap ko yun, tuwa-tuwa ako, syempre, sabi ko, Lord, siyempre, natitikod ka sa Panginoon, tapos nakatanggap kayo ng ganong offer, di tuwa-tuwa ka, di ba? Ang ganda ng offer, tapos sabi nung nakalagay doon sa contract, lahat ng gamit ko dito sa Singapore, sila yung magpapa-container papuntang New Zealand. Amen. Ang sarap pakinggan. Totoo naman, dahil pinadala na sa akin yung copy ng ticket ko, nag-medical na kami nung family ko. Medical na. Medical na. Pakinig po kayong mabuti. Dahil baka iniisip nyo, minsan yung mga prayer po natin, akala natin yung prayer natin, yun ang talaga. No? Pakinggan niyo po itong sharing. Okay na medical na. Nasabi sa akin ng immigration ng New Zealand Embassy, within 10 days, lalabas yung passport mo at lilipat na kayo papunta ng New Zealand. Ang sarap. Ang yabang ko na. Alam mo tayo, pag ano, yabang-yabang na natin. Nag-share na ako sa chat, nagpatotoo na ako. Pati doon sa Black Rosary namin, di ba? May rosary po tayo. May Black Rosary din kami every Saturday. Nag-share na rin po ako, magpapaalam na ako dahil akala ko totoo na, okay na. Aba, 2 days before. 2 days. No? Eto na, tinawagan ako ng immigration ng New Zealand. Ayan. Mr. Gandagosa, meron po kayong kulang na dokumento. Ano kaya yun? Wala naman akong problema sa kumpanya. Bakit ito? Immigration ito ang problema dito. Alam nyo, rules pala sa New Zealand na kapag nagtrabaho ka sa isang bansa ng more than 5 years, kinakailangan nila ng police clearance o NBI clearance o whatever clearance. Eh nakita doon sa lahat ng sinabmit kong report, nag-work ako ng Middle East sa Saudi na. Naku. Pinapunta ako doon sa immigration ng Saudi. Sabi sa akin, okay, kinakailangan yung pumunta ng Saudi Embassy para gumawa ng clearance. Eh panahon pa ni Kukong yung nag-vote ako 20 years ago eh. Punta ako kayo sa embassy. Alam nyo, sa embassy ng Saudi, kung ano yung mga ugali nila doon noon sa Saudi na naranasan ko. Naranasan ko pa rin dito. Sabi ba naman sa akin, who are you? You are not a Saudi citizen para bigyan ka namin ng clearance. Naku, problema ito. Makaawa ako eh. Kasi alam mo masakit ko, nag-resign na ako sa company. Kaya nga sinabi ko sa inyo, nawalan ako ng trabaho. Nag-resign na ako dahil akala ko lilipad na kami. Kaya matatawa po. Kasi prayer ko yun eh. Akala ko lilipad na ako. Ito na ngayon. Ayaw talaga magbigay yung Saudi Embassy. Lumapit ako sa ating embassy. Gumawa pa ng letter si Sir sino pa yung nandiyan nakaupo? Si Sir Imperial ba yan? Sino yan? Sino yan? Yung bata pa, yung bata pa noon dyan sa embassy natin, Philippine Embassy. Gumawa pa ng letter yun. That was that was 4 years ago yata, 3 years ago. Gumawa pa ng letter yun. Merong backup yung ating Philippine Embassy. Alam mo yun, sabi sa akin sa Saudi Embassy. You have to go back to the Philippines and the Saudi Philippines sa inyo. Sila yung sa Saudi Embassy. At alam nyo, kung kailan marirelease yung clearance pag in-apply, 6 months. At ito, hindi kakain yung anak ko ng 6 na buwan. Brothers and sisters in Christ, hindi po ako nagbibiro. Hindi po kami nagtuloy. Holiday. Nabili na namin yung ticket noong December yun eh. Holiday. Pag nagpakasyon kami, pagbalik ko, wala na akong trabaho. Ano yung babayad ko dun sa condo?
Anong ibaba? Anong kakainin namin? Ganun po ba? So, sa madaling salita, hindi ako nakaalis. Pero alam niyo, yan ang sinasabi ko na walang sino mong naganap sa Diyos na pinabayaan. Pa-flight kami ng Saturday ng pamilya ko para sa bakasyon. Wednesday may tumawag sa akin company. Yung company yun, yung company ko hanggang ngayon. Ito, yung pinagalingan. Tumawag sa akin. Yung sweldo ko, ano yung sweldo ko doon sa kanila, sa kabila, no? Nabawasan lang ng kaunti lang. Amen? Tapos ngayon, alam niyo sa lubong sa akin kung ano, di ba pagka yung mag-a-apply ka, i-interview ka tungkol sa trabaho? Hindi po ako in-interview sa trabaho. Yung sa lubong sa akin, ang British na puti, ang sabi sa akin, kailan mo gustong mag-umpisa? Kasi nabigla ako, sabi ko after the holiday, dahil mag-holiday kami ng family ko. Kaya pala ganun ang sinabi sa akin nung British, dahil may mga kasamahan pala ako sa loob na nagtanong, yung British na yung nagtanong doon kung kilala ako. Eh kilala ko naman talaga nila ako. Pero hindi nila sa akin sinasabi na mga nandoon pala sila. Hindi ko alam. Parang katulad nitong si Jesus, yung babae, hindi rin niya alam na pagagalingin. Hindi alam. Pero puri ng Panginoon. At alam nyo, yung inaasam-asam ko na New Zealand, 1 taon lang ang lumipas. Nalala niyo yung malakas na lindol sa New Zealand, ang daming hinukay na patay. Di po ba? Hindi ko alam siguro kung kami natuloy ng family ko, baka kami kasama dun sa hinuhukay. Hindi ko alam. Pero puri ng Panginoon. Tandaan mo, may mga panalangin tayo na hindi natin maintindihan kung bakit hindi binibigay sa atin. At huwag kayong magagalit. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. Amen? Amen. So, narinig, may ginawa siya, at ang importante, tinanggap niya sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang katauhan, na may magagawa ang Diyos na ito. Ano? Yung narinig niya ito, yun ang gawin ninyo. Amen. Kung paano yung paglapit mo sa Panginoon. At naniniwala ako na walang sino mang lumapit sa Diyos na hindi niya pinagpapalala. Amen. Manalangin po tayo. Oh, praise God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Heavenly Father, Panginoon, salamat po sa iyong salita, O Lord. Napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi ko man kilala mga kapatid ko ito. Panginoon, niloob mo, O Diyos, na marinig nilang salita. Alam ko, Panginoon, narinig na nila ito sa mga homily, sa mga ibang preacher. Pero sabi mo nga, Panginoon, na every time na pinuproclaim ang iyong salita, there is a new vision in our life. Every time na kami nakikinig ng iyong salita, lagi kang mayroong gustong mensahe sa aming buhay. At nais namin, Panginoon, ang mensahe ito'y tumimo sa aming puso. Lord, nakita po namin ang babae ito, pinagaling ninyo, lumapit sa inyo na hindi niyo alam, Panginoon. Kami naririto po, Diyos, lumalapit kami sa iyo. Ano man, Panginoon, ang mga kalalagayan ng mga kapatid po namin naririto, Diyos. Sabi mo sa Bible, sabi mo sa iyong salita, ang hibla ng aming mga buhok ay bilang mo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Naniniwala kami, O Diyos, na ang desire ng bawat isang naririto ay natatalos ninyo, Panginoon. Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo sa kanila, O Diyos. Lord, ang lahat ng ito'y ibinataas namin, pinadadalangin namin sa makapangyarihan ang bugtong ng anak na si Jesus na pumarito sa lupa ng katawang tao upang ipakilala sa amin ang kaligtasan ng gagastusan. Lord, we claim it at pinagpala ang Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin. Lord, salamatan sa natin. Hawak-hawak tayo ng kamay at tayo magpasalamat sa Panginoon as we sing, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a
grateful heart. Give